Okay, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Vlog lang muna, pahinga. Ito, tingnan nyo ang view, ayan oh. Ayan. Kaway-kaway dyan. Kaway-kaway ang pahinga. Nak, pahinga. Nak. Pahinga. Okay. Pahinga. Vlog lang tayo. Hello, Pilipino. Ano, gusto nyo na bang napalitan ang bangag na administrasyon? Sorry, mahal na Pangulo, no? Hindi mo tinanggap yung aming hamon na magpa-drug test ka. Dahil sana kung sinunod mo lang nagpa-drug test ka, maaaring mabawasan yung issue laban sa iyo. Ano? Ano ba yung laban na issue sa iyo? Yung corrupt na administrasyon, abuse of power, narco-politics, communist administration. Ang daming issue mo, mahal na Pangulo. Corruption, ang dami. Pero malaking may tulong sa iyo, madipensahan ka kung napa-air test ka, ano? Malaking depensa, malaking kabawasan na issue laban sa iyo. Pero ayaw mo eh. So ibig sabihin pag ayaw mo ay sinisigurado kami na adi ka talaga. Ngiwi na nga yung mukha mo eh. Saka marami nagkikwento ng mga dati mong kasama. Galing Ilocos, galing kami Ilocos, gano'n rin ang kwento sa iyo. Wala ka daw ginawang maganda sa Ilocos Norte. Sa pagka-gobernur mo, wala ka nagawa eh. Ha? Nasaan ba kami ngayon? Ayan, pahinga lang muna ako kasi ngayon ko lang na-feel ang fresh of mind. Ngayon lang. Dati sunod-sunod talagang pressure ako. Pero ngayon, medyo okay na. Ayan, ano, sa palagay niya, ano kaya lugar ito? So, mga kababayan, masakit man sa akin na isa akong Marcos loyalist. Pero bakit ako ngayon number 1 na gustong magpatalsik sa iyo? Dahil nga, hindi mo tinanggap yung hamon. Hindi naman masama eh, hindi naman kabawasan ng pagkalalaki mo kung magpa-drug test ka, no? Pero ang problema lang, hindi mo ginagawa. So, gusto nga namin magpahinga, magbago. Pero ayaw ng ating mga kababayan. So, kami ni Supremo ay napipilitan talaga ang kumilos. Nag-iisip nga kami kung ano ang amin dapat gawin. Kasi nga buhay namin ang nakataya dito. Buhay natin, ano? Hindi kami lang kasi kayo ba, handa ba talaga kayo? Handa ba talaga kayo para sa bayan? Kami handa na kami para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. At pag hindi namin itinuloy ito, maring magpakamatay na lang kami. Ano, kasi nga ito na yung namin talagang napagkasunduan, napagsumpa namin ni Supremo. At ngayon pa lang marami nang tumawag sa akin, mga dati kong kasama sa Ranger. Pero sa dati kong kasama sa Special Forces, wala dalawa pa lang.
Mabuti pa sa Ranger, ang dami, ang dami tumawag sa akin mga dati kong kasama sa Ranger. Pero anyway, malalaman lang nila ano ba ang Special Forces saka ano ba Scout Ranger. So, ito. Ready tayo. Ready tayo sa ano mang mangyari. So, malalim iniisip ko kung anong mga planong gagawin eh. Pero hinihiling ko lang sa lahat ng mga subscriber, sa mga followers, na sana naman i-share niyo yung mga vlog natin. Kasi nga, para ma-educate natin sila. Ang hirap kasi, hindi natin sinishare. Ang sinishare nyo yung post ng mga iba. Yung post ng mga iba kasi, kwan yun, paulit-ulit na lang yun. Yung mga picture-picture dyan, paulit-ulit. Walang laman yun. Walang sense of ang tawag sense of urgency or emergency needed. Itong ginagawa namin ni Supremo, kaya kami nagbablog para to be aware ang lahat ng Pilipino and be educated. Paano natin sila maging aware at paano maging educated sila? Tayo man lang nagbubulahan. Dapat lahat ng mga pinag-uusapan natin na kukuha natin, isi-share natin sa iba. Sa iba share natin para ma-educate sila. Nakikita ko sa group chat natin diyan sa ating vlog, paulit-ulit na lang. Sana ang mababasa ko, sir, ready na kami. Mayroon na kaming grupo na dadalhin sa EDSA. So, ganun ang gagawin natin. Ang nagugulan ako, hindi nyo naintindihan eh. Paulit-ulit na lang kayo. Ang gusto kong mabasa sa mga comment nyo sa mga vlog namin, sir, ready na kami. Marami na akong nakausap na sasama sa amin. Yun yung hinahanap namin. Yun yung purpose ng vlogging namin. Yun yung purpose ng vlogging namin. Hindi yung tayo lang nagbubulaan. Wala nadadagdag sa atin kung tayo lang nagbubulaan. Dapat sinishare ninyo para malaman nila ano ang mga gagawin natin, plano. Diyos ko. Ulitin ko. Kaya kami nagbablog ni Supremo para ma-aware kayo, ma-inform kayo sa ating mga gagawin. Gusto ba natin palitan si Marcos? So kung gusto natin palitan si Marcos, magkaisa tayo, ilagay nyo sa wall ninyo ang aming vlog. Tapos, i-share nyo sa mga friends nyo, mga sa messenger. Yun yung objective natin. Kasi nga, ano ba gagawin natin? Pupunta tayo ng EDSA. Kung mayroon tayong bilang na 500,000, tapos na ang ating mga paghihimutok, pag-aangal, at sigurado nang mapapalitan. Bababa na si Marcos kasi ang Chief Staff ng Armed Forces magwi-withdrawal of support na. Doon na siya kakampi sa taong bayan. Pero kung hindi ninyo gagawin yan, paano mangyayari yun? Ang inihintay ni General Browner, tayo. Pumunta tayo lahat sa EDSA. Kung ikaw ay taga Mindanao, ikaw ay taga Bisaya, ikaw ay malayo sa Manila, mag-recruit ka ng mga kamag-anak mo, kaibigan dyan sa Manila, papuntahin nyo sa EDSA.
Yun yung magagawa natin para mangyari ang gusto natin. Ngayon, kung hindi kayo kikilos at puro ngawa lang kayo ng ngawa, saan pupunta tayo? Wala tayong pupuntahan. Mamahinga na lang tayo. Paulit-ulit lang tayo eh. So, hindi kami vloggers for the purpose income and viewers. Hindi yan ang objective namin. Secondary lang namin yon. Ang primary namin, all our vlogs should be shared to others and they will be educated on our plan. Ganon. Sasabihin nyo, kailangan patalsikin si Marcos. Kailangan bangag. Kurap na, ubos ng kaban ng bayan. Useless yun. Ang sinasabihan mo lang, tayo-tayo lang, wala rin effect. Pero kung sinasabihan mo, yung wala pang alam, tingnan mo marami ako nakausap. Sabi nila, okay naman si Marcos Maganda naman ang ginagawa niya. Yes, kasi ang media, ang mainstream media, ang tinutulungan niya si Marcos. Kaya mabango si Marcos sa taong bayan. Hindi kasi bihira ang social media hati man, di ba? Ang social media hati pro government ang iba. So paano 'yun? So dapat magtulungan tayo. Share and share, mag-vlog kayo, mag-vlog. Mag-post kayo sa wall ninyo. So that be educated yung mga Pilipino should be aware sa mga nangyayari sa ating bansa. Okay na ba tayo? Ang estratehiya lang natin, pumunta tayo ng EDSA, matulog tayo sa EDSA ng isang linggo para pabayad si Marcos. Ganun lang yun. Parami tayo sa EDSA, huwag tayong aalis. Hindi tayo kayang ikulong. Hindi tayo ikulong. Yung umabot lang tayo ng 100,000, hindi tayo pwedeng pakialaman ng gobyerno because we are the government. So wala silang karapatan na paalisin tayo. Karapatan natin na magsigaw dahil hindi na natin gusto ang administrasyon ni Marcos. Ganun yun. Ang problema So sa mamaya sa aking live, magla-live ako siguro mamaya mga alas 7 ng gabi. Yun na lang, palaging ulitin para lahat ng nanonood maintindihan nila. Paulit tayo. Para ma-educate tayong lahat. Yun yung hinantay namin. Kasi kung marami na tayo, marami na nagsabi, sir, ready na kami, meron na kaming 1,000. Pag tinutal ko lahat, umaabot na ng 1 million. Di matagal na tayo nagsimula. Puro tayo salita. Walang action. So, matagal talaga. So, yun yung paalala ko sa inyo. Okay. Thank you.